Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Paano kapag nalaman mo ang pinakamalapit mo palang kaibigan o kamag-anak ay may lihim palang pagtingin sa iyong asawa? Ganyan nga ang naging realidad ng dalawang mga babaeng biktima sa ating kwento ngayon. At dahil nga sa maling pag-ibig, dalawang buhay ang naging kapalit. Ang ating ang storya ngayon ay tungkol sa dalawang mga babaeng sospek na kinayang gawin ang isang masamang bagay para lamang makuha ang lalaki na kanilang pinakagustong makamit. Ang unang babae sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Marisa Eka Putri, 25 years old, at ang babae nga ay nagmula sa Indonesia. Si Marisa ay dalaga pa, may magandang trabaho at matalino. Kaya naman maraming nagkakagusto na mga kalalakihan sa kanya. Pero hindi niya pinapansin ang mga lalaking nagkakagusto sa kanya dahil nakapokus si Marisa sa kanyang sarili at kanyang trabaho. Mag-isa ding nakatira si Marisa sa kanyang inuupahang bahay simula nga nang lumipat siya sa Pekanbaru, Indonesia. At kalaunan nga, nagtrabaho si Marisa bilang car dealer ng isang malaking kumpanya. At taong 2022, habang nasa isang grocery store, nakita ni Marisa ang dati niyang kaibigan at classmate ng high school. Ang kaibigan na babae ni Marisa ay kinilalang si Inda Dewi Gibran, 27 years old. Nag-usap nga ang dalawa at nagkamustahan kung ano na ang lagay ng kani-kanilang mga buhay. Napansin naman ni Marisa na may kasama si Inda. Kaya naman ipinakilala ni Inda ang kanyang kasama na ang lalaki ay ang kanyang asawa. Ang lalaki na ito ay kinalalang si Joyo Wuti, 27 years old. Nagkamaya naman sina Marisa at Joyo. Nagpalitan nga kalaunan ng mga social media account ang magkaibigang Marisa at Inda para ipagpatuloy ang kanilang pagkwekwentuhan at pagkakaibigan. Tulad nga ng mga magkakaibigan na matagal nagkahiwalay, halos araw-araw nag-uusap sina Marisa at Inda. Nasabi din ni Inda kay Marisa na meron silang anak ni Joyo. Ilang beses ding nagkita nga sina Marisa at Inda sa isang coffee shop, sa mga restaurant at iba pang lugar para mag-catch up. Masaya nga si Marisa na makasama si Inda, lalo na at wala na siyang ibang kaibigan na malapit sa kanyang lugar. Samantala, nakita naman at napansin ni Marisa kung gaano karesponsableng asawa si Joyo. Sinusundo ng lalaki si Inda sa tuwing nagkikita sila ni Marisa at hindi ito nalilate sa pagsundo sa kanyang asawa. Ilang beses nga ding bumisita si Marisa sa bahay ni Inda at nakita niya ngang maasikasong mister si Joyo. May pagkakataon naman na nagkakausap nga sina Joyo at Marisa. Humanga nga ang babae kay Joyo dahil mabuti itong lalaki at magaling na asawa. At sa pagdaan nga ng mga araw, mas napapadalas na ang pakikipag-banding ni Marisa sa pamilya ng kanyang kaibigan. Madalas na ding regaluhan ni Marisa ang anak ni Inda at tuwang-tuwa nga ang bata. Nang minsan namang nagkasakit ang anak ni Inda, si Marisa ang nagpahiram ng pera sa pagpapagamot sa bata. Kapag nakakapos nga ang mag-asawang Joyo at Inda sa pananalapi, kay Marisa sila nakakahiram ng pera. At ang hindi nga alam ni Marisa, unti-unti na siyang kinakain ng kanyang inggit sa kung ano ang meron ang kaibigan niyang si Inda. May pagkakataon nga na gusto ni Marisa ang buhay ng kanyang kaibigang si Inda. Ang buhay na mayroon sarili at masayang pamilya. Pero ang higit na kinaiinggitan ni Marisa ay ang klase ng asawa na meron si Inda. At hindi nga inakala ni Marisa na ang simpleng pagkikita muli nila ni Inda noon ay magiging mitsa pala ng isang madugong krimen. Taong 2024 nang na-realize ni Marisa na nahuhulog na ang loob niya sa mister ng kanyang kaibigan na si Joyo. Ilang beses ding sinubukan ni Marisa na magbigay ng pahiwatig sa lalaki, subalit tapat ito sa asawa niyang si Inda. May pagkakataon din na inaakita ni Marisa si Joyo subalit wala itong epekto sa lalaki. Hindi naman masabi ni Joyo sa kanyang misis ang ginagawa sa kanya ni Marisa dahil malaki nga ang utang na loob nila sa babae.
Labis namang nasaktan si Marisa na ang kaisa-isang lalaki na kanyang nagustuhan ay ayaw pa sa kanya. Kaya naman isang masamang plano ang binuo ng dalaga. Hindi nga ipinahalata ni Marisa na mayroon siyang isang masamang plano at patuloy pa din ang pakikisama niya sa kanyang kaibigan na si Inda. Madalas ding ipag-shopping ni Marisa si Inda. Malaki naman ang pasasalamat ni Inda sa kanyang kaibigan. At bilang kapalit, ipinagluluto nga ni Inda ng mga masasarap na pagkain si Marisa. Kung titingnan, na maganda nga ang samahan ng pagkakaibigan ni na Marisa at Inda. Subalit hindi inakala ni Inda na pagtataksilan at tatraydorin pala siya ng itinuturing niyang pinakamatalik niyang kaibigan. Lalo namang umigting ang inggit ni Marisa kay Inda nang nalaman niyang balak na mag-asawang Joyo at Inda na magkaroon muli ng anak. At para nga kay Marisa, hindi niya hahayaan na mas maging masaya ang mag-asawa. Kaya naman agad na plinano na ni Marisa ang kanyang masamang binabalak. At August 3, 2024 nang niyaya ni Marisa si Inda na bumisita sa kanyang inuupahang bahay. At sa pagkakataon nga na ito, si Marisa naman ang nagluto ng pagkain para kay Inda. At wala ngang ka-idea si Inda na ang kinakain niyang isda ay may delikado palang kemikal na inilagay ng kanyang kaibigan. At ang kemikal nga na ito ay nakakamatay kapag kinain o ininom ng isang tao. Matapos ngang kumain, wala namang naramdamang masama si Inda. Sunod ay hinatid na ni Marisa si Inda sa kanilang bahay. At habang nasa bahay na nga si Inda, bigla na lamang sumama ang kanyang pakiramdam. Maya-maya pa, bigla na lamang natumba ang ginang at bumulagta sa sahig. Bukod doon, pinaniniwalaan ding bumula ang kanyang bibig. Dali-dali naman siyang tinakbo sa ospital ng kanyang asawa. At pagdating nga sa ospital, ginawa ng mga doktor ang lahat para iligtas ang ginang. Subalit makalipas ang isang oras, idineklara na si Inda na wala ng buhay. Ay nga sa teorya ng mga doktor, posibleng sirang isda ang nakain ng biktima kaya siya nalason. At nang araw din na ito, sakto namang lumabas sa balita na may mga naibenta sa palengke na sirang isda. Kaya naman walang naghinala kay Marisa. Labis nga ang kalungkutan ang naramdaman ni Joyo sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na misis. Si Marisa nga ay agad na nagpunta sa ospital para damayan si Joyo. Sumangguni naman si Joyo kay Marisa kung pwede ba siyang makihiram ng pera sa babae na gagamitin niyang panggastos para sa pagpapalibing ng kanyang asawa. At hindi naman nag-atubili si Marisa na magpahiram ng pera kay Joyo. At habang ang nagluluksa, hindi kailanman nawala sa piling ni Joyo si Marisa. At makalipas nga ang isang buwan, nagsimula na si Marisa na ipakita ang kanyang totoong intensyon kay Joyo. Hindi nagtagal, nahulog na din ang loob ni Joyo kay Marisa. Napakasaya naman ni Marisa na sa wakas ay minahal na siya pabalik ni Joyo. Subalit ang hindi alam ni Marisa, ginawa lamang iyon ni Joyo dahil may hinala ang lalaki na nilaso ni Marisa ang kanyang misis. Sa puntong ito, palihim din palang ipina-autopsy ni Joyo si Inda at ayon nga sa resulta ng autopsy, may kemikal na nakain si Inda kaya ito binawian ng buhay. At September 12, 2024, nang nag-inuman nga sina Marisa at Joyo. Marami ngang nainom na alak si Marisa at napag-usapan nila ni Joyo ang sinapit ni Inda. Nagawa ngang bula-bulahin ni Joyo si Marisa hanggang sa nadulas ang babae at sinabing meron siyang nilasong kaibigan. At dahil nga sa kanyang mga narinig, dali-daling umalis si Joyo para mag-report sa mga pulis. Ipinakita nga ni Joyo sa mga investigador ang lahat ng mga ebidensya na kanyang hawak at sinabi ngang si Marisa ang pumatay sa kanyang misis. At makalipas nga ang isang araw, inaresto ng mga pulis si Marisa. Wala na ngang nagawa ang babae kundi umamin sa ginawa niya sa kanyang kaibigan nang ipinakita nga sa kanya ng mga pulis ang mga nakalap na ebidensya laban sa kanya. Sinabi nga ni Marisa sa mga pulis na nagawa niyang lasunin ang kanyang kaibigan dahil gusto niyang mapa sa kanya ang asawa nito na si Joyo.
Agad namang kinasuhan si Marisa ng murder at ikinulong. At makalipas nga ang 3 buwan, bumaba ang hatol ng korte para kay Marisa. At ang babae nga ay hinatulan ng 8 taong pagkakakulong dahil wala namang direktang ebidensya na si Marisa ang naglagay ng kemikal sa pagkain ni Inda. Masaya naman si Joyo na nabigyan ng hustisya ang kanyang pinakamamahal na asawa. Para naman sa ating pangalawang kwento, tayo ay magtungo naman sa bansang Vietnam. Sa bansang Vietnam, nagmula ang babae na si Lai Trang, 28 years old. Si Lai ay ulila na sapagkat nasawi ang kanyang mga magulang dahil sa aksidente nang ito ay bata pa. Simula nga noon, ang nagpalaki na sa babae ay ang kanyang mga tito at tita. Isang pinsan naman ni Lai ang kanyang naging close na close. At ang pinsan niya na ito ay kinilalang si Bin Pham, 30 years old. Bukod sa magpinsan, mag-best friend din ang turingan ni Lai at Bin sa isa't isa. Pareho sila ng hilig ng pagkain, kulay at style ng damit. At kahit walang mga magulang si Lai, napunuan ni Bin ang pagmamahal na hinahanap ng kanyang pinsan. Subalit nang mag-aaral na ng kolehiyo si Lai, napalayo siya kay Bin. Ang nagpaaral kasi kay Lai ay ang kanilang kamag-anak na nasa probinsya, habang naiwan naman sa syudad ang pinsan niyang si Bin. Magmula nga noon, naputol na din ang komunikasyon na magpinsan. At dahil nga sa mga nangyari, pakiramdam ni Lai ay siya na lamang mag-isa sa mundong ibabaw. Hindi naman kasi siya itinuring na pamilya ng kanyang mga kamag-anak na nagpaaral sa kanya. Kailangan din nila ay gumawa ng mga gawaing bahay kapalit ng pagpapaaral sa kanya ng kanyang mga kamag-anak. At makalipas nga ang ilang taon, nakapagtapos na ng pag-aaral si Lai at nakakuha nga ng trabaho sa isang bangko. Sinuklian nga ni Lai ang mga nagpaaral sa kanya at buwan-buwan niya itong binibigyan ng pera mula sa kanyang sahod. Umalis na din si Lai sa poder ng kanyang kamag-anak at nangupahan nga ng kanyang sariling kwarto. Masaya naman si Lai na mayroon na siyang magandang trabaho at nabibili na nga ang lahat ng bagay na kanyang ginugusto. Subalit minsan nakakaramdam si Lai ng lungkot na mag-isa na lamang siya sa buhay. Hindi din maiwasan ni Lai na mainggit sa mga katrabaho niyang may kasintahan o may sarili ng pamilya. Sinubukan naman ni Lai na makipag-date subalit hindi ito natutuloy sa isang relasyon. At taong 2019 nga nang nalipat si Lai ng trabaho at nagbalik siya sa kanilang siyudad sa Tai Binh. Nanirahan nga si Lai sa Tai Binh kung saan niya muling nakita ang matalik niyang pinsan na si Bin. Agad naman silang nag-catch up. Kumain sa restaurant sina Lai at Bin para makapagkwentuhan ng maayos. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit nga ni Bin sa kanyang pinsan na mayroon na siyang asawa at 2 mga anak. Inimbitahan din ni Bin si Lai sa kanilang bahay kung saan nakilala nga ni Lai ang asawa ni Bin na kinilala lamang bilang Kang. Masaya nga si Lai na muli niyang nakasama at nakausap ang pinakamalapit niyang pinsan. Matapos nga makita ang masayang pamilya na meron si Bin, nainggit si Lai sa buhay ng kanyang pinsan. Nagustuhan din kasi ni Lai ang asawa ng kanyang pinsan na si Kang kahit alam niya na ito ay mali. Subalit nagkaroon pa nga ng isang pagkakamali dahil kalaunan nagkaroon na ng relasyon si Kang kay Lai. At ang bawal nga na relasyon na ito ay umabot ng ilang buwan. Madalas mag-check-in ang dalawa sa motel habang nagtatrabaho si Bin bilang nurse sa isang ospital. Tumagal pa ng napakaraming buwan ang relasyon ni Lai at Kang. Ngunit ng October 2019, nang na-realize ni Kang na mali ang kanyang ginagawa sa kanyang asawa. At sa loob nga ng motel matapos magtalik, nakipaghiwalay si Kang kay Lai. At sinabi nga niya, pinuputol na niya ang ugnayan nila ni Lai. Napaiyak naman si Lai nang nakipaghiwalay na sa kanya ang mister ng kanyang pinsan. Labis nga na dinamdam ni Lai ang hiwalayan nila ni Kang. Mahal na mahal niya kasi ang lalaki kaya napakasakit na mga nangyari para sa kanya. Dahil dito, isang masamang plano nga ang binuo ng babae. Ilang buwang pinag-isipan ni Lai ang kanyang plano dahil umaasa siyang babalikan siya ni Kang. Nalaman nga ng babae na ang kanyang pinsan na si Bin ay mahilig pala sa milk tea. Kaya naman December 3, 2019, nang bumili si Lai ng 6 na milk tea at ilang mga prutas.
Bumili din ang babae ng isang syringe at isang delikadong kemikal. At pag-uwi nga ni Lai ng kanyang bahay, ang taro flavor na milk tea ay nilagyan niya ng kemikal gamit ang syringe. At sakay ng motor, nagtungo si Lai sa ospital kung saan nagtatrabaho ang pinsan niyang si Bin. Ang babae nga ay naka-long sleeve, naka-mask at may suot na sombrero. Nagpanggap ang babae na delivery rider at ang milk tea ay mula kunwari sa mga pasyente ni Bin. Nasa duty nga si Bin ng mga oras na iyon, kaya para hindi siya makilala ng kanyang pinsan, iniwan na lamang ni Lai ang mga milk tea at mga prutas sa lamesa. Ibinilin pa nga ni Lai sa nurse na nasa front desk na ang taro flavor ay para kay Bin dahil ito ay espesyal. At ang nurse nga ng front desk ay nilagay ang milk tea sa ref. At makalipas ang ilang oras, ang katrabaho ni B na si Trina ay nagpunta sa pantry. Alam ni Trina ang tungkol sa milk tea at nasabihan na siya ni B na kumuha nga ng isa doon. Si Trina nga ang unang nakainom na milk tea na ibinigay ni Lai. At ang kinuha niyang milk tea ay ang taro flavor na dapat ay para kay B. Nakalahati na nga ni Trina ang milk tea nang bigla siyang nahilo at nagtungo sa banyo. Natumba nga ang nurse pero may nakakita sa kanya na kapwa niya nurse. Dali-dali nga siyang dinala sa emergency room upang gamutin. Subalit huli na ang lahat at ang nurse nga ay binawian ng buhay. At kalaunan, pagkalason nga ang lamang naging sanhi ng pagkamatay ni Trina. At sa investigasyon nga ng mga pulis, sa milk tea nakita na merong isang nakakamatay na kemikal ang nainom ng biktima. At pagdating nga ng mga otoridad sa ospital, dali-dali nilang tinrace kung sino ang nagbigay ng milk tea. Kinausap din nila ang nurse na tumanggap nito. At makalipas nga ang 2 araw, napag-alaman sa investigasyon na sila nga ang nagdala ng mga milk tea. Dahil dito, inaresto nga ng mga pulis si Lai. Umamin naman si Lai sa ginawa niyang krimen. Pero giit nga ng babae, si Bin ang target ng milk tea na may kemikal dahil gusto niyang mawala na ang kanyang pinsan para makuha na ng tuluyan ang asawa nitong si Kang. At pagdating nga sa korte, inamin ni Lai na meron siyang naging relasyon sa asawa ng kanyang pinsan. Inamin naman ni Kang sa korte na siya ay nagkarelasyon nga sa suspect. At sa huli nga, dahil sa kanyang pag-amin, kinasuhan si Lai ng murder at ikinulong. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya ni Trina para siya sinapit ng nurse. Ilang beses ngang hindi natuloy ang trial ni Lai dahil palaging dumadaing ang babae nang merong masakit sa kanya. At July 17, 2020, nang natuloy nga ang trial ni Lai sa korte. Humingi nga ang babaeng sospek ng patawad sa kanyang pinsan at sa pamilya ni Trina. Pero sa huli napatunayan si Lai na guilty sa kasong murder at sa pagpatay niya kay Trina kahit hindi niya talaga intensyon na patayin ito. Si Lai ay hinatulan ng bitay at inutusang magbayad ng danyos para sa pamilya ni Trina. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang magandang pamagat ng ating storya ngayon? Nangyari na ba sa iyo na nagkagusto ang iyong kaibigan sa iyong naging asawa? Paano mo nalaman ang mga ganitong bagay at napansin mo ba agad? Ano nga ang maipapayo mo sa mga tao para hindi mangyari ang mga ganitong kaso kung saan nagkakagustuhan ang iyong asawa at matalik mong kaibigan? May mga red flags ba na dapat tingnan ang mga bawat mister at misis para ito ay maiwasan? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!